Isang mapagpalat na biyayang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ako po muli ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Ngayong araw mga tagapanood, pag-usapan natin yung kagustuhan ni Coco Pimentel na maging chairman sa itatayo nilang subcommittee para tumutok di umano sa rules ng impeachment laban kay VP Sara Duterte. Makaraan mga tagapanood, tinakil natin yung pagiging atat neto ni Coco Pimentel para lang maisulong ang impeachment laban kay VP Sara. Ngayon naman gusto niya na maging chairman at siya yung manguna para doon sa itatayong subcommittee nila Senator Tolentino para daw masimula na ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. Kaya naman talaga mga tagapanood, kitang-kita dito sa ginagawa nila na kumikilos na yung mga galamay ni Bongbong Marcos para masiguro nila na magkakaroon talaga ng impeachment trial laban sa ating VP Sara Duterte. Kaya nga po, kaya dahil dito mga tagapanood, ako'y naniniwala na malaki ang takot ng administrasyong Marcos sa mga Duterte. Lalo na kapag nanalo ang lahat ng mga senatorial candidate ng PDP laban, lalong mananagilid yung kanilang ginagawang panggigipit dito kay VP Sara Duterte. Kaya naman huwag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Bukas sa Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel sa mungkahing siya ang manguna sa pagbabalangkas ng rules of impeachment. Ito'y kasunod ng rekomendasyon ng Senate Majority Leader Francis Tolentino na bumuo ng isang special subcommittee para rito. Ayon kay Tolentino bilang miyembro ng Committee on Rules, maaaring si Pimentel na mismo ang maging pansamantalang chairman upang pangasiwaan ang pagbuo ng mga panuntunan. Bagaman abala rin sa nalalapit na midterm elections, sinabi ni Pimentel na handa siyang maglaan ng oras para sa kanilang tungkulin. Ngunit hihintayin muna ang kanilang official assignment bago ito talakayin sa kanyang staff. Pero si Senator Pimentel, siya, member siya ng Committee on Rules. Gusto niya, ito na yung gagawin kong temporary chairman ng Committee on Rules para siya na yung gumawa ng rules pwede to create na subcommittee. Kung gusto niya. Kasi pwede yan pa. Sabi ko, create ng subcommittee. So, libre naman si Senator Pimentel na siya ang mag-draft. Para nagpo-volunteer na kasi siya eh. Kahit anong gawin mo, Tolentino, hindi ka naman nanalo itong election na to. Alam na ng mga tao yung karakas mo eh. Wala kang ginawang maayos dyan sa Senado. Bagkus puro papetiks-petiks ka lang. Walang nararamdamang proyekto o batas mula sa'yo. Kaya naman panigurado hindi ito mananalo mga tagapanood itong darating na eleksyon. At si Coco Pimentel, di natin alam mga tagapanood, baka hindi na rin manalo yan sa susunod na eleksyon. Sa akin lang naman po yun mga tagapanood kasi bagamat ilan lang naman kami sa pamilya ko at hindi naman siguro maapektuhan yan kapag di kami bumoto, which is talaga namang hindi namin sila ibuboto kasama ng aking grupo. Wala po sa aming pakialam dyan sa kanilang mga tagapanood. Ang gusto lang po namin dito ay makita o maparamdam sa taong bayan, lalong-lalo na kay VP Sara Duterte, sa mga Duterte, na tuloy yung suporta namin sa kanila at hindi kami matitinag sa mga sinasabi ng mga kalaban nila sa politika. At ito naman si Coco Pimentel, mga tagapanood, siguro kaya nangunguna siya at gusto niyang pangunahan niyang impeachment na yan laban dito kay VP Sara Duterte dahil tingin niya po kapag nagtagumpay sila magkakaroon siya ng magandang record sa mamamayan. Akala niya po siguro na itong impeachment na gagawin nila laban kay VP Sara Duterte ay talagang magtatagumpay. Hindi nila alam mga tagapanood na panahon na mismo ang nagpapakita, panahon na mismo ang nagsasabi na itong impeachment nito ay malabong maituloy yan. Dahil pag natapos ang eleksyon mga tagapanood at karamihan sa PDP laban o lahat ng nasa PDP laban ay manalo, matatagilid po sila. Lalo pong hihina yung kanilang panig mga tagapanood. Siguro hindi po nila iniintindihan mga tagapanood
Kasi gaya nga po ng sinabi ko nung nakaraang video ko, kung kapalit naman yan ay malakihang budget para sa kanilang pagtakbo sa politika, gagawin po siguro nila yan mga tagapanood. Hindi ko po sinabi na yun yung ginagawa nila, kaya talagang porsigido sila dito sa impeachment. Ang sa akin lang po, kung may offer na ganon, at yun talaga yung tinitingnan nila at hindi sila panig sa katotohanan at hindi sila naniniwala na walang ginagawang masama mga Duterte, yun po yung pinili nilang landas, mga tagapanood. Kaya nga lang po, mas marami pa rin po ang naniniwala sa mga Duterte at sumusuporta sa kanila. Kaya panigurado, itong mga kumakalaban sa mga Duterte, sa mga darating ng mga panahon, ay sigurado pong mababalikan yan ng taong bayan. Lalo na po kapag hindi nila naipanalo yung impeachment laban dito kay VP Sara Duterte at hindi nila ito napa-impeach, sigurado mga tagapanood, doble-doble ang balik nito sa kanila. Sige lang po mga tagapanood, kung nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na ito, kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating nang babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.